bakit lagi kang galit? Eh, ginagawa ko naman sinusunod ko. Hindi mag-boyfriend, hindi magpaligo, hindi mag-ganito, umuwi ng maga, everything I already did. Anong pinaliwanag ni mama? Paliwanag niya sa akin, Ana, talaga, is napaka-simple lang. Ano? Ang sabi niya, nung na-receive ko yung message na yun, tumawag ulit ako kay Justin. Sabi ko, so, it's a make or break. Paano tayo pupunta sa jewelry fair na ang pera natin, 250,000 pesos. Kapos yun. About jewelry. Parang Kapos yun. yes, still, we prayed hard and then bigla sabi ng husband ko ni Justin, sabi niya, after how many days, confirmation of the clients, and then, yun lang yung babayaran ko sa kanila pag nabayaran ng kliyente. So, I was about to do live. Ando doon ako, I traveled 6 hours, papunta lang sa kanila, sa factory. And then, videos that will make you wealthy and debt-free. Ngayon sa araw na ito, makakausap po natin ang isang very inspiring na tao na talagang napaka-compelling ng story. So, let us welcome sa ating show for today, walang iba kundi si Haina Sandy Siafu, ang CEO and founder ng China Jewels. Palakpakan, come on! Ay, Haina! Oo. Oy, aya, ang ibig sabihin ng aya, kuya. Oo. Hindi lolo, hindi lolo. Nung nag-usap tayo, parang sinasabi mo matagal ka nang nakikinig at sumusubaybay sa akin. Oo. yeah, sobrang grateful ako and sobrang parang surreal yung feeling ko ngayon, nakaharap kita. Tapos na pala yung pakiramdam na napapanood lang kita. Tapos ngayon parang abot kamay na parang, that's what, hindi, totoo talaga. Walang halo. Para akong pukon. Pag meron ka talagang nakitang something sa kanila, di ba? Parang super, parang gusto mo sila makausap kasi you know you will learn something from them. Yeah, ako naman nagpapasalamat ako, no. I always tell people, if ever I inspire people just like you, at sa mga nakikinig at nanonood ngayon, it's 1% inspiration and 99% perspiration. Kahit na ma-inspire ka, pero pag wala kang ginawa, di ba? So right now, let's start. Can you tell us more about yung early life mo? Paano yun nung ikaw ay nagsisimula, nung bata ka pa? Saan ka ba lumaki? Sana hindi ka lumaki sa farm, ha? Hindi. Meron ako helicopter. Hindi, biro lang yun. Okay. I think growing up area talaga. So, in the family, I have 4 brothers and then tapos I'm the only daughter. Father and mother ko, yung parents ko talagang, they work hard. Kasi coming from naman talaga sila sa well-off family na dalawa. Okay. So, so masasabi ko, I'm talaga beyond blessed talaga. Modesty aside, hindi ko alam pa paano to live yung mahirap talaga na buhay. So, in other words, nung lumalaki ka, privileged na. Oo. Hindi say privileged, comfortable. Hindi ko naman masasabing talagang super mga yaman, pero talagang we have more than enough. Oo. Paano naman napunta naman yung sa point na, di ba, na naging factory worker ka? Kasi ano yung story niya na noong nag-college kasi ako at Shinky, after kong, kasi I went to CE. Okay. So, nag-CEU ako, tapos Anong course? Bachelor of Science in Pharmacy. Okay, farm mo. After graduation, nagpunta ako Japan kasi kailangan ko na ilabas talaga yung visa ko kasi I am a Japanese descendant. 3rd generation. Okay. So, pag hindi ko siya nilabas kasi, parang hindi na ako mabibigyan nun. Sayang yung opportunity na makapag-abroad ako. Di ba sa atin kasi sa Chinese, parang kailangan yung generation, di ba, parang yung business, ipapasa ganyan. Talaga traditional. My parents kasi, ang ginawa ng dad and mom ko is parang basta as long as you finish your studies, you can go and choose your life. Parang you learn on your own. Parang nandyan na sila to support us kung mag-fall, parang gano'n. So ano pinili mo? Pumunta ako Japan kasi kailangan ko siya ilabas. And then, pagpunta ko ng Japan, parang sabi ng mga uncles and aunties ko doon, subukan mong part-time. Siyempre, phone money mo na yun. Ayun, as a factory worker. Ako as a factory worker. Okay. Tapos nung nasubukan ko na yun, doon na siya nagtuloy-tuloy. Lumalaki tayo bilang bata. May mga challenges yan eh. Probably hindi mo na-challenge yung financial aspect, di ba? Pero may iba pa rin mga challenge yan. May mental, may emotional. Ano yung sa palagay mo, naging challenge mo? Sa akin siguro ang challenge ko dati is yun nga, since parang yung mom ko, parang sobra siya talaga strict sa akin. Kailangan maayos ka parati. Kailangan, alam mo yung
values mo sa buhay mo, which is my dad, the same din. Pero mas heavy on my mom na para if you wake up, even you have the maid, by the driver, lahat, kailangan ako yung magbibit-bit ng gamit ko, hindi sila. Kaya pagbangon ko, ako yung magpo-fold ng hinihigaan ko, hindi yung maid. Kasi normally yung iba pagka may maid. So I was thinking that time na parang, bakit ganun? Parang, siyempre bata pa yung thinking mo nung panahon na yan. May helper naman eh. Parang naalala ko yung kanta ni Freddy Aguilar. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako na lang ang may kasalanan. Di ba? Gano'n. Tapos yung papa ko parang lagi siya yung magbibigay sa akin ng favorite ko, ice cream. So, ito naman, yung parang, kailan mo na-realize pala yung ginagawa pala ni mama mo ay para sa kabutihan mo, to train you, to discipline you, di ba? Para hindi kayo maging lumaki na spoiled. Kailan mo na-realize yun? Na-realize ko yan actually hindi pa yung mga younger years ko. Na-realize ko yan when I got married. Oh. Kasi pagkatapos ko mag-graduate, she's so proud na makatapos ako. Kasi yan lang ang one request niya talaga sa akin, to finish your college. Hindi ka mabubuntex lang maaga. Else wala kang mana. So nakatatak sa kota ko, So parang inisip ko paano ako mabubuhay dito? Hanggang wala akong mamanayan. Siyempre, bata yung that time, hindi ko pa naiisip na parang I have to talagang work. Ang nasa mind ko lang nun is meron ako makakakali sa magulang ko, parang ganun. At the same time, kahit konting work. Nung pagpunta ko ng Japan, medyo feeling entitled ka kasi privileged kid ka eh. So pagpunta mo doon, graduate ako eh. Why do I have to do that? Bakit niyo ako inuutosan ng ganyan? Nung nagtrabaho ko sa parents ko, parang minimal lang. Tapos pag nandoon ka, parang ang gagawin is, sige, kung anong merienda, bigyan mo siya ng special na merienda. So ako, I share it with the staff, with the employees. Kaya gusto nila, pag nandoon ako ng paparty, ng weekend, kasi di ba sa Chinese, talagang tayo, we were raised na parang maliit pa lang. Dinitrain na talaga tayo na, pagka weekends or walang trabaho. Bantay tindahan. Ganun ka rin ba? Ganun din, Aya. So, nung pinapapasok ka sa tindahan, syempre, Cashier ako. Pero hindi, nag-enjoy ka ba o masama rin loob mo? Parang hindi ka makapaglaro? Hindi, Aya. Sobra ko na-enjoy naman yun. Ang kagandahan sa pagpapalaki ng parents ko, kahit na laging galat mama ko, napapagalitan ako, it's na-balance out na, kaya very close din ako with the mga maid, yaya, lahat ng all walks of life. Hindi ko na-experience yung other kids na mga talagang naglalakot siya, nanonood ng sine. Hindi ko yun na-experience talaga, Anya Chinky. Sige, pero yun nga, I'm sure may nakikinig at nanonood ngayon. The reality is this. May mga daan kasi mga tao naman dumaan sa hirap at sinabi sa sarili, pag ako nagkaanak, hindi ko papadalasin sa anak ko yung hirap na dinanas ko. So ngayon, kahit na hindi naman maganda yung kita nila, so they always provide for the best, just like what their father's doing. Ang difference lang kasi, si papa mo may capability to give what you want. Pero maraming nakikinig at nanonood ngayon, they don't have the capability to give what they want. To the point, meron ba kayo nabalitaan na may graduation gift? Humingi yung anak, tinanong ng tatay, ano gusto mo? Sabi niya, gusto ko cellphone. Pumunta sila ng mall, nung na-realize, 28,000 pesos ang kailangan. Ang problema, tricycle driver si tatay. Alam mo nangyari? Nung hindi na kaya nabili ni tatay, hindi umuwi yung anak. Sumama ang loob. Anong ginawa ng tatay? Nangutang para ibili. May generation na ganun ngayon eh. Na parang no offense meant sa mga nakikinig at nanonood. Challenge ko na lang na utusan yung anak nyo ngayon. Ano sagot? Wait. Ako, Annette, papa niya ganyan. Kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko, kung nakaka-relate kayo, type relate right now sa comment section. Kasi nga, we're raising a generation right now. Kasi everything right now, hindi katulad namin, nung panahon namin, walang cellphone, inabutan ko yung magluto sa uling, sa kahoy, tapos plancha, uling, tapos pagluto ng bololo, ang tagal-tagal, may proseso lahat.
Di ba? Pero ngayon, instant eh. They want it quick, fast, convenient. What can you tell naman siguro before I go on to the next question? Talk to the parents. Anong dapat nilang gawin na ginagawa ni mama mo ngayon na ginagawa mo siguro sa anak mo ngayon? Siguro yung ma-advise ko with the parents, syempre hindi ko masasabi talaga na perfect naman din ako na magulang kami mag-asawa. Yung investment of time, although we are so busy talagang busy tayo mga magulang kasi we are preparing for the future of our kids. But at the same time, very important talaga na yung mag-invest ka ng time. Kasi yung anak ko, Anya Chinky, talaga every time we go to sleep, even pag nasa abroad ako, naiiwan siya. Meron talaga kaming mommy time moment na parang, what did you do to school? Paano naman yung part na, syempre, may hinihingi rin siguro yung anak mo. Alam naman niya na may kaya kayo. Binibigay mo ba lahat ngayon? No, hindi ko ibigay Anya Chinky. Pag meron akong binigay sa kanyang item, hindi din yung all the time na parang reward. Lagi ko sasabihin sa kanya na pagka, kunyari may sinabi siya, Mama, I want these shoes, I want this Lego, I want like this. Sabi ko, sige, you give me good grades. Pero hindi ibig sabihin na pag nakuha mo yung good grades mo, is bibigyan kita niyan. Hindi kita ni-reward yan dahil na nakakuha ka ng good grades. You have to think about na binigay ka ni mama niyan, it's because it will be for yourself. Rewarding for yourself na parang pag gumawa ka pala ng magandang bagay, is meron kang mapupulot doon, not because of the material things, kundi parang pinaghirapan ni Papa sa ni Mama yung binigay namin sa'yo because pinagtrabahuhan mo din siya. So, bakit mahalaga itong pinag-uusapan natin na ito? Always remember, Haina, at saka mga tao nakikinig at nanonood ngayon, pag hindi natin train ang ating anak simula sa bata pa, it's always the first generation that earns the million, the second generation inherits the million, and the third generation will lose the millions. Kasi hindi nila pinagpaguran eh. Pero hindi katulad generation ko, pinagpaguran ko kaya pinagkaingat-ngatan ko. Gusto ko malaman on your end since, di ba, provided ka comfortable ka di ba? At what point of your life na na-realize mo, sandali lang. Hindi lang pwede manang hintayin ko, hindi lang pwede yung bigay lang ng mister ko ang At what point in your life na sinabi mo that I want to earn my own money and I want to do something about it? Going back, 2004 and then we got married 2007. Tapos uwi na kami dito sa Philippines. Tapos meron na lang kami to renew the visa and we have to go back and forth. Kasi, but since he's the third generation of the family, siya pa yung panganay na lalaki. So sa Chinese, di ba, siya yung kasunod. So he has to work with the family business. Doon so sumasama yung loob ng grandparents-in-law ko. Kasi ang talagang pinaka-mentor ng ni Justin, ng husband ko, is yung grandparents niya talaga. Okay. So, medyo nahihirapan kami ng konti dun sa to explain to them yung pagpunta. But eventually, natanggap din nila na yung pupunta kami 3 months. Pinaka-ayaw ko si Anya talaga yung makikipag-away ako when it comes to money. Yan ang pinaka, ko talaga, yung discussing or having arguments with money, even with my family or kahit saan. Alam mo guys, ito lang, FYI, kung may taong kapo sa buhay na may mga problema sa pera, yung mga taong may kaya naman, may problema rin sa pera. Hindi magigets na ng karamihan kasi yun yung sinasabi mo, gets na gets kita, naintindihan ko, kasi lalo na kasi kung family corporation po siya, di ba? Malaki nga negosyo, pero hindi mo control, that's number 1. Number 2, correct me if I'm wrong hindi ko na sinasabi nangyayari, pero yung palang rivalry, di ba yung parang mismo, parang feeling nila, dapat mas malaking share ko, ganito, ganyan, nag-aaway na mismo yung sa loob ng family. Kaya hindi mo makukuha talaga kung ano yung deserve mo. Wala kang control. Kung sinabi, allowance lang, ito yung bibigay naming allowance sa'yo, wala kang choice. Kasi nandun nakakatanda, ang daming mga moving elements. Yes. Ang daming dadaanan, ang daming di ba? Yes. Mamanukan. Opo. Ganun ba yung feeling? Yes, kasi sa amin, although si Justin niya, nandun din siya kasi mini-mentor siya ng lolo niya. So, meron din naman siyang say. Pero ang sa akin kasi, magkaiba yung, although parehas kami ng Chinese, na talagang we grow up ng Chinese tradition, mas more of traditional siya than me. Yung kasi ngayon sa parents ko, parang, sige, tingnan nyo kung ano talaga yung gusto nyo. Kasi hindi po pwede kami yung mag-dictate what would be your life. Sa kabila, hindi. Sa kabila is kailangan, ito yung pinagpagula namin,
Ito dapat yung pagsumikapan nyo because yan din yung mabibigay nyo sa mga pamilya ninyo. Pangalawa pa, bukod sa I don't want the argument about money, I don't want yung parang feeling of dictated. Oo. Ayun. So, ang hirap nun. Di ba yung ginagawa mo dahil lang kailangan, hindi gusto? Yes. Yung parang didiktahan ka, which is sa parents ko kasi, nung nakatapos na ako, I have the voice. Kasi parang yun lang naman yung gusto ng mama ko, makita niya talagang nakatapos ako. Going back dun sa parents ko, ano yan? Doon pinaliwanag ng mama ko kasi I was crying kasi lang naman niya ako ina-upload that she's proud of me. But why I cannot feel it? Na parang yung love was there. Talaga kasi lagi kang galit. Kasi pag bata ka, bakit lagi kang galit? Ginagawa ko naman sinusunod ko. Hindi mag-boyfriend, hindi magpaligo, hindi magganito, uwi na maga. Everything I already did. Anong pinaliwanag ng mama? Pinaliwanag niya sa akin, Ana, talaga is napaka-simple lang. Ano? Ang sabi niya, your papa already giving you everything. So, if I did the same thing, Tama. magiging spoiled ako talaga. Yeah. So, parang yun yung reverse psychology niya. Why she did it now, pero the hard way. Naging tough love niya. Yeah. Yun yung naging way niya sa akin na parang, kasi if I do the same thing, baka napariwara. Totoo yun. Na-appreciate ko yun talaga niya. Na-realize ko. Totoo yun. Kami ni misis ko ganun din eh. Yun nga, yung question mo kanina sa akin na parang minsan meron kang gustong gawin na bagay pero hindi mo siya ma-execute kaagad because it's not your business. And at the same time, I have a very good relationship with my in-laws. Ayaw mo masira. Ayaw ko masira Tama. because of my being ko. Guys, ito yung importante lesson yan. I hope that you will also keep that in mind. Relationship is more important than money and opportunity. Bakit? Taon ang binilang ninyo para mabuo ang tiwala, pagmamahalan at relasyon. Pero kung dahil lang sa pera, oportunidad, masisira yan, it's not worth it. It's not worth it. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Again, paano lumaki ang business mo? Bali, pakiala yung China Jewels. Kasi nga, since meron naman na siya talaga community before, i-continue ko lang siya talaga na pag every time I travel abroad na. Kasi I get a lot of, parang offers, ganyan, na to sell for them. So, every time I go to the factory, parang meron na sila talagang naka-ready na mga items doon na para sa mga clients ko, ganyan. Pag kahit pumupunta ako doon, sila yung nagpapadala ng product dito. Hindi ako yung... Hindi na ikaw nagbibit-bit. Kasi maniliit pa lang. You have to pass to the customs, ganyan, babayad ka doon, mahon ka. Na-experience ko lahat yung ganong mga challenges talaga. Kaya ko siya naisip na parang hindi to sustainable yung mga pagbiyahe-biyahe ko na ganyan. So I have to establish a business na talaga for long time commitment talaga. Yung pang long term. So guys, ito lang para sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon. Kung meron kang gustong negosyo at may nakita ka na, parati ang tanong okay, kung kumikita na, is the business scalable? Oo. Yung pwede mo bang palakihin? So kailangan gumawa ka ng sistema na pwede siyang scalable. In your end, nakita mo talaga, hindi siya sustainable at scalable. Kasi nga, lalo na kung mas patan ka na, di ba? Mas patan ka na, ay nako, ano yun? Alahera yan. Tignan mo, ang daming yan. Maiipit ka na. Titigil siya. So, ang galing na ginawa mo. So, ano yung in terms of volume of sales? Paano lumaki? Doon din, sa mga, yun din, grateful ako talaga lagi doon sa mga clients namin. Kasi, syempre, lahat is staying at home. Everybody cannot travel. So, ang pinaka naging outlet nila, bumibili. Para yung ma-enjoy naman nila yung nasa basa na yung happiness naman nila. Kasi pag na-receive na nila yung item, syempre nauso na din ng mga riders. So, on couriers yan, lumakas lahat eh. So, para at least sabi na nila yung masaya. Doon din pumapasok, Shaky, yung emotional value na sinasabi ko na para, sabi ko sa sarili ko, parang I think this is the business for me. Na parang naging isa ka sa source. Parang outlet. Ikaw yung naging outlet nila, nagbibigay ng saya sa kanila dahil napapanood ka nila. Okay. Yun din yung parang hinanap-hanap na puso ko na parang ay may napapasaya kang tao. So from 200,000 na puhunan, okay? Magkano pinakamalaking PO na na-order mo na from your supplier? Pwede ba wala nang Pero malaki na, I'm sure. Malaki na talaga, Shaky. Parang doon ko na-realize na talaga wala imposible kay Lord. From 6 digits, going to
Digit. Palagay ko 8 to 9 digits. Kasi sa mga nakita ko pa lang. Basta. Oo. Well, anyway, ito naman. Ito. Saan ka nag-ooperate dati? Hotel, oo. Magbigay sila sa akin ng Airbnbs. Doon lang. Pero ngayon, di ba? Nakita natin tong building na ito. Oo. So, paano naman nangyari tong building na ito? Parang kabuti na lang ba ito na lumaki? Actually, itong building na to talaga, I want to build my dream, parang resort. Okay. Parang kahit hindi siya resort, basta asing may building ako, may karaoke ako doon, mayroon ako Airbnbs doon where my family can stay or mga friends. Saan? Sa Japan mo gusto? Sa Pilipinas? Here sa Philippines. So, yun ang dream ko. We can spend time together nung hindi kami hiwa-hiwalay kasi the essence of the family. Tama. Daring and making memories, diba? Fast forward. So, fast forward to that. Sabi nila sa akin, okay, binigyan nila ako ng option, Shiki, we will build your dream. Sabi nila sa akin. Ano pa pala nila sa akin is, how much is the value pag ipinatayo mo yun? Did you ask their contract? Sabi ko sa kanila, yes, it's around 40 to 60 million. So sabi nila sa akin, okay, you decide. You stay here in Japan for 6 months, we'll give you 60 million on spot cash. Yun ang sinabi nila sa akin, Anya. And then I said, no, I declined the 60 million, Anya. Kasi para sa akin, the reason why I want to do my business is I want time freedom. Ayaw kong matali ako sa isang situation na kayo yung, parang you will decide for my time. So, paano na naman yung anak ko? Paano yung pamilya ko? Akala ko tinanggap niya. Hindi. So, diniklaan ko yun. And then later on, the business is really growing so fast. Sabi ni Justin sa akin, siguro honey, it's about time na magpatayo tayo. Sabi ko, kakayanin ba natin yun? Sabi niya, alam mo, Anya, kung ano nangyari that time? I amazed the company, yung mga partners namin, and that particular company who offered me, we will help you all. Ang nangyari niyan, every time I do that for them, deduction lang. With this, parang dinededuct lang nila with my... Wow. In other words, wala kang utang dito. Wala. Galit. Ito na yung part na pwede ko sabing, sana all. So, right now, we know you have a big business. Okay, pero bago yung malaking negosyo, nag-umpisa yan sa maliit. So, how did you find yung first big chance mo that led to your success? Ano yung ginawa mo? Before I go to that, yung success, na-call out kami sa immigration ng Japan. Sinabi nila, if you will not stay here, Re-revoke na yung visa. Naiwan yung anak namin dito. He's 5 months old that time. So, yun yung naging struggle namin na parang, ano gagawin natin? People, yung loved ones mo, they are the one pa na sinasabi na kasi they don't understand the situation even if you sing it. Because they only believe on what they want to believe. Tama. Diba? So, whatever explanation you tell them with the immigration and all, ang iniisip lang nila is, hindi ako mabuting nanay. Kasi iniwan mo yung anak. Yes. And then sabi ko nga ganun, Lord, ikaw na yung bahala. And then, that's the most, oh my God, yun yung pinaka-painful part sa akin, Hanya, kasi, syempre, walang magulang na gusto mong iwan yung anak mo. Nobody wants na parang mawanay sa iyo anak mo, but you have to do it kasi you're also thinking about his future. Sa heart ko, ginawa ko siya motivation na talagang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng talagang sana pagdating ng 4 years, before mag-turn ng 4 years old, before 5 yung anak ko. Ano mangyari? Guys, nasa Philippines na kami. I'm a living testament of talagang God really exists and really, really have something for all of us. Kasi nung time na yun, syempre parang, hiningi ko, diba? Hiningi ko na parang, Lord, 4 years old, yung anak ko, kailangan makaunda ako. Pero in my head, parang I don't have enough pa. Paano ko bubuha? Kasi gusto mo yung fulfillment niya na talaga ma-secure mo yung future niya. Diba, yung wala bang pera nanggagaling sa husband mo, yung kita nila? Hindi ako demanding wife na para kasi yun yung isa sa rule din ng mama ko. Ano lang yung kaya i-provide sa'yo na asawa mo, yun lang yung tanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo. At the same time, if you wanted more, you have to work for it. Yung mga sa nanonood, for them, siguro feel like nila parang bakit ang hirap ng buhay nila, bakit parang ang daming struggles ng buhay nila. May hiningi ka kay Lord pero bakit hindi binibigay ni Lord? Ang nangyari sa akin that time yan, Anya,
I have faith, pero yung hinihingi ko sa kanya doesn't match doon sa nasa heart ko. Kasi no time na yan, then 2006, nag-collapse ako sa work. And then I was diagnosed with heart condition. I have mitral prolapse. Napapasa out ako pag sobrang pagod, sobrang stress. So, we have to decide na mag-resign sa work. Tapos, syempre, yung family ko, parang ayaw na din nila na mag-work ako to take the risk naman na. Tapos, iba pagka-factory worker eh. Siguro yun na yung naging turning point. Our house is near the outlet store. Outlet, yeah. Yes. So, every time I go to Philippines, parang before ako go back, I take photos. Yung mga tinatawag nilang mga pre-order. Once to order, go pa uwi ako. Ano yung pinipicturean mo? Pinipicturean ko yung mga brand na mga Nike, yung mga outlet store, So, yan yung mga pinipicturean ko doon. Then, may mga mag-order na family, friends, and then, papalik naman ako ng Philippines. Meron ako kasi syempre Filipino eh. Gusto niyan, sambik tayo sa mga tiyo, tinapat, everything, lahat yan pinagdaanan ko yan, Anya, Cynthia, pati isda, tinitinda ko talaga just to compensate yung pamasahe ko na hindi ko na kailangan magbayad sa asawa ko na. Kasi syempre, he's working so hard na, he's sending allowance to my son, tapos kung pati ako dadagdag pa kung doon sa mga gusto ko at the same time to save money, maging mabigat na. Baka wala na rin kami masasave. Grabe Uy guys yun nga eh. Alam mo, tignan nyo to. Dito mo nakikita na yung innovation comes out from necessities eh. Diba? Dahil kailangan mo. So, naging madiskarte ka na. Oo. Pag pupunta ka dito, magdadala ka ng produkto. Diba? Pabenta rito. Pero kung pabalik ka, magdadala ka ng produkto from Pinas back to Japan para kumita ka. So, yan ang diskarte mo. Yun ang naging diskarte ko, Anya. May struggle pa kami with that. Kasi nga, syempre, aware kaming lahat na may sakit ako eh. Mabigat yung mga bibit. I'm bringing like 8 boxes. Balikbayan, mag-isa lang ako yan ng bibit-bit. How did you carry yung 8 boxes na yan? Sabi ko, syempre, didiskarte ka na. Yung 23 kilos, dito mo siya ipapatong and then igaganyan mo sa... Kasi sa Japan, nobody will help. Wala. Hindi katulad dito. Kagaya dito may quarter tayo. Nasa mind ko, okay na to Lord. As long as I'm nakasama ko asawa ko, nakakasama ko yung anak ko, I spend time with them, I was able to do pa rin to work. Grabe Uy, para sa mga nakikinig at nanonood ngayon, sino sa inyo nakaka-relate sa mga ganitong diskarte? Paki-type relate. Para lang sa pamilya, gagawin mo ang lahat. So ngayon, anong naging next chapter? Paano ka ba nag-umpisa sa online selling? Mga 2020, yung mga clients ko, syempre naka-form na ng network, kahit paano lumaki-laki na din yung pagtitinda ko ng kung ano-ano, anik-anik na tawagan. Wow. Kasi I always listen to my consumers, to the clients, so parang, you request something for me kasi hindi naman tayo ganun ka-knowledgeable in a lot of things. Hindi tayo alam po kung ano yung kailangan nyo. Ano ba yung kailangan ninyo? And then ako, bigyan ko kayo ng solution to buy whatever you need. Sabi ng mga clients ko, Miss, you're already selling everything. Shoes, bags, cosmetics, even isda. Alam niyo talagang dalang talipapa ng mga isda. Pipicturan ko, sino gusto ko umorder nito. I'll bring it to Japan, nang frozen siya. Sabi nila, bakit you're not selling jewelry? Sabi ko, pero kasi ako, Anya, I want to be honest to everyone na ang mahilig talaga sa alahas is yung mama ko. Parents ko noon, they always give me yung presents, diba? Sa Chinese, they give like Valentine, Christmas, mga alahas binibigay. Dahil nga hindi medyo distant ako sa mom ko, in this na I entrust to her yung jewelries ko before I go to Manila and study there, binit-bit ko. Anong nangyari? Ninakaw. So parang doon na nag-start na parang hindi na ako binibigyan ng mama ko. Lagi na kontra yung dad ko na, ay naku hindi, mawawala. Wala lang yan, sayang. Opo. So kaya sabi ko that time sa mga clients ko, hindi ako mahilig sa alahas kasi. So hindi ko kaya ibenta ang isang bagay na wala akong alam. Tama. They told me na parang, sige, may sabi, basta maghanap ka lang ng mga murang jewelries, we will help you out. Okay. Yun, doon na nag-start yan, Anya, ng bandang mga, actually, magpa-pandemic pa. Tayo, mga Chinese, Anya, yan yung isa sa maganda sa atin, yung abilidad. Yeah, resourcefulness. Yung resourcefulness talaga. Yeah. At saka yung, if we want something, we will do talagang work hard and find the solution to yung problema na gusto nating mangyari. Okay. So, nakita ko ngayon yung isang big factory in Japan. Okay. So, I was able to parang collaborate with them, na I will be doing live with them, na parang kung ano na yung pagbebenta ko,
after how many days, confirmation of the clients, and then, yun lang yung babayaran ko sa kanila pag nabayaran ng kliyente. So, I was about to do live. And doon ako, I traveled 6 hours, papunta lang sa kanila, sa factory. And then, ayaw ko to maka-offend ng iba, pero yun nga, may mga parang group of Filipinos na sila yung parang, ilan pa lang sila yung mga pioneers yan into jewelry industry. Tumawag sila kasi kliyente na pala sila ng kumpanya na yun. Okay. So, they called the company na parang, Huwag mo yung bentahan. huwag niya pagbentahin yan. No. Alam mo yung, I just need to Click lang. one button and then on air. Pero nagsakto yung call and then before I push the button. Grabe. Ano feeling? Nasaktan ako kasi I feel humiliated, kasi parang feel like, para ako naniitan din sa sarili ko and na-question ko yung sarili ko na parang, baka hindi ako para dito. Baka hindi to para sa akin. So, right from the start, may challenge na siya. Meron na talaga. Paano mo na-overcome yung challenge niya yung problema? Paano yan, ginawa ko dyan, syempre, nasaktan ka kasi ang layo ng pinuhay mo, you're so excited and then you announce to everyone, ka-order clients, so parang, payayin naman ka na ba, mahanap mo ng official may lahat, but still, kaya sobrang pabusaktan and then just drank. Kasi ganun naman din personality ko. Once na meron ako pinagdaan, iikin ako yan. Kung liquor on, tila kami po. And then, next chapter tayo. Ano yung sunod natin nakaka? Ano yung dapat gawin? So, ano ginawa mo? So, ginawa ko that time, syempre, natasan ako. Nag-pray ako talaga. Sabi ko, Lord, kung hindi talaga para sa atin, if this business is not really meant for me, then lead to the way what you really want it to be. If para naman sa akin tong business na to, then give me much more what you previously gave me. Na talagang, kung sa noon, na feel ko yung heaviness and yung heartache, yung pain. Grabe yun, sobra talaga. Oo, masakit yun. Opo, na even talagang tawag ako kay Justin. Kung sabi niya sa akin, paano gagawin mo ngayon? Uwi ka na lang. And it so happened, that night na yan, sige, uuwi na ako kasi my flight was like October 23. Parang miracle that I don't know what happened that day. October 22, meron ako na-receive na email. And then, ang nakalagay din sa email ko, you are cordially invited to the Yokohama Jewelry Fair. Nang wala akong message, alam mo, hindi ako nag-inquire na anything kasi I don't know where to start Kasi I'm sad, my heart is really in pain. Nung na-receive ko yung message na yun, tumawag ulit ako kay Justin, sabi ko, so, it's a make or break. Paano tayo pupunta sa jewelry fair na ang pera natin, 250,000 pesos. Kapos yun. About jewelry. Parang Kapos yun. Yes. Still, we prayed hard and then bigla sabi ng husband ko ni Justin, sabi niya, I will fly going there. Let's race. Sabi niya, take the risk. Sabi niya gano'n. Ano ba yung hiling ng puso mo? Wow. Sabi niya, ano yung hiling ng puso mo that would make you happy? If sinabi mo sa akin na gusto mo talagang pumunta, I'll go there. Bibili tayo ng new ticket. So, ang pinuhunan nyo ng umpisa is 250? Yes, yun lang talaga yung pera namin that time. Tanda ko rin Cindy, October 23, 2019. Pumunta yung husband ko, so I went there. Siyempre, tingin-tingin kasi medyo reserve ka kasi you don't have the money to buy. Walang resources? Okay, sabi ng papa ko, never kang matatakot, dapat lang mag-try. So, mayroon ako nakita na isang para siyang tawag nila subasta. Subasta, which is like para mga pre-owned kasi yun yung uso sa Japan. Nagkataon, may Pilipino doon na staff. Pati meron ding Brazilian, Japanese siya. And I talked to them na parang, sabi ko sa kanila, can you give me a chance? Can you give me a chance? Pwede ba? Can you just give me just this chance na kasi gusto na clients ko na ganito, but wala akong pera. Kasi parang I'm losing hope na niya. Dahil yung parang feeling ko na baka mag-humiliate na naman ako, parang mag-reject na naman ako dito, but I still tinry ko. So sabi nila, how do you do it? Then sabi ko, no, I will just put my stand there, my phone stand, and then I just put my phone, and then I just take orders. Kung pwede, pipili lang ako if you will. Total, nandyan lang naman, you can check on me. Sabi ko ganyan, pili lang ako ng items that my clients want. So in other words, ang diniskartehan mo, yung proposal mo, was live selling during the event. Nandun mismo, pumayag ba o hindi? Pumayag sila. Okay. And then pagpayag nila, super thank you Lord nila. Kasi nung time na yan, in 30 minutes, Shinky, we sold 20 pieces. Magkano yung 20 pieces niyo? And yung 20 pieces na yun, we paid for around 800,000 peso. 800,000? Ito, wala ka pang Wala akong pera, diba? Oo nga.
Ngayon, ang nangyari doon, sabi ko sa kanila, can you trust me that I will come back because I only have less than 200,000. Sabi ko, before you close the show, I will come back and get those orders. And then during the live, I was telling my clients already that, mga ma'am ko, I don't have the money to pay for this. So, yung trust nyo lang sa akin, yung pinangangahawakan ko for me to buy those items. Wow. Yes, talagang ganun na nga niya. Tapos, every time I showed them the piece, sabi ko, wala akong alam dito, ano bang bato to? Talaga, yung honesty is very important kaysa magpanggap ako and then later on, papalpak siya. So ano nangyari within the 2 days? Paano mo na-raise yung 800? Kasi ang sabi ko sa friend, the fair is only 2 days. So sabi ko, if you're really interested, sabi ko ganun, you pay now. Wow. And then, that created the biggest surprise of my life. Bakit? Kasi ang nangyari doon, Anya, parang, syempre, minsan, business, kakalat. Okay na na eh. Maingay sila na parang, there's a sender, live sender, baado lang siya, this is your first experience. So everybody, after that event, a lot of message coming to my emails, ang mga messages namin, ganyan, na parang we're inviting you to attend and visit our factory. Wow. A lot of items for you. Then, Yan ang nagbukas ng pintuan. Okay. Pero mas interesado ako eh. Magkano kinipong yung 800,000? Oy, bulong mo na lang sa akin. Bulong mo. Hindi, para malaman natin, para ma-excite naman. Magkano kinita mo nung yung first live mo? Opo, bali yung first live ko na yan, Ana Sinky, kasi nga hindi ko naman talaga alam. They just give me, Magkano ba? 10%. Oh, pwede na. 80,000. 1,000 pesos. Wow. 80,000 pesos of the sales that I gave them. So, that started everything. It started everything na kasi company na yung nag-contact sa amin. Then, I still continue what I do. Nagtitinda pa na ako isda, nagtitinda pa na ako kasi that's my passion eh. Yung parang talagang yung heart ko is always craving for into selling. So, wala akong pinipili na parang porque kumita ako na malaki sa jewelry, bahala ka na dyan. Dito na ako sa jewelry. So, paano na tayo nagpunta ngayon sa China Jewels? Kaya na-build ang China Jewels. My mom passed away 2017. Oo, and sobrang heavy siya. And up until now, parang we're just coping day by day lang na parang wala na siya. Parang kasing kung kailan yung peak ng, syempre after ko graduate and then I got married, kung kailan yung span na yun, na very close kami, we're very open to each other, we're like friends. Biglang, Nawala. doon siya nawala. So parang, yun yung sabi ko nga na hindi ko ata, parang, how will I parang malagay ko pa rin na nakikita ko siya. Parang kahit wala yung physically existence niya, nararamdaman ko siya. Yes, my daily routine, even parang lagi yung remembrance of her. That's why, kasi ang name ng mom ko, Ana Chinky, is Jainer. Oh, yes. So, it's a tribute to her talaga. Oh, kala ko at pasensya na. Opo. Kanina, nung sinabing, siyempre, Haina, jewelries, you put the jewelry and Haina together, put them together, di ba? Jaina. Oo. Pero hindi pala si mama pala. Si mama ko ang Jaina, Ana. Siyempre, nag-prosper, medyo nag-okay na business ko. Doon nagkukwento na yung dad ko na, yung papa ko na parang, alam mo ba mama mo noon ginagawa niyan? Pumupunta yan sa mga jewelry business din siya. Pupunta siya sa mga bangko. Yung uso noon daw, napapakita yung mga jewelry sa mga managers. Sa managers, ibebenta dun sa mga kliyente. That's what my mom did. Pero my mom did. And then, natakbuhan siya. And then, she stopped. Di ba kanina yung sinabi mo sa akin nung nakita mo na tong building na natayo na, di ba? From nothing, nagbibit-bit ka ng mga karton na mabibigat. Ngayon, pumasok ka. Just, may building ka na. Ano yung feeling? Sobrang feeling unbelievable siya sa akin, Anya. And parang hanggang ngayon, up to at this moment, nakausap kita. Hindi ako, minsan may mga moments pa rin na every time I step my foot dito sa building, parang hindi ko mapaniwalaan na amin ba siya talaga. Oo, parang at the span of 3 years, parang meron kami nito. Yung prayer ko kay Lord, dasal ko kasi sa kanya talaga is bigyan lang ako ng yung same income that we are getting when we were talaga staying nung nag-work kami abroad. Pero He gave me so much more. So much more. That's why my heart talaga, it's really, parang mas, pa ako, yung craving for not to have more money, pero kundi, yung craving ka na parang, gusto mo pang makatulong sa mas maraming tao. So since you want to give back to others, probably meron ngayon na nakikinig at nanonood who are interested to go into the jewelry business.
Oo, pwede mo ba kaming turuan ngayon, katulad ng mama mo, na wala ng pera sa jewelry business? I'm sure nagkamali ka na. So I want you to share with them ano yung hindi dapat nila gawin when they're going to jewelry business. Siguro ang isa sa naging advice ko, Ana, when it comes to jewelry, never kang magpapautang talaga. Because it breaks a relationship. Instead of ma-preserve mo yung relationship with your family, friends, mabibreak siya just because of nagpautang ka tapos hindi ka nila nabayaran or itinakbo. Mag-ingat-ingat din kayo, no? FYI, sa 10 beses siyang umorder, Opo. 9 na beses ka binayaran. Tapos yung pang-10, yung in-order niya, siyempre may tiwala ka na. 10 times na ng amount ng in-order niya. Yes. Tapos, Meron nangyari na ganyan, Aya. o ngayon, ano naman, yan ang mga worst, no, na hindi dapat gawin. Ano naman yung pinaka-best na diskarte kung papasok ka sa jewelry business para lumaki? Ang pinaka-best na discard, Ana, syempre yung iba ayaw talaga nila ng puhunan, diba? Ganun ka naman nag-umpisa. Ganun ako nag-start. That's why I want to give it back nang like that. Pero kailangan alamin mo yung tinitinda mo. Okay. Hindi ka po pwedeng magtinda ng isang bagay because you're only looking at the monetary Profit. or the profit itself. Kailangan alam mo yung values mo talaga. Pagdating sa monetary values, kailangan alam mo na you know how to spend your money kapag you're earning already. Kasi doon din magfo-flow yung Cash flow, no? cash flow at the same time. Yung if you want your business to grow big, para saan mo pa siya ginagawa? For example, like sa akin, sa family namin, ang aming monetary values is yung experience, which is you want to spend time and make memories with your family. Legacy, because you want to pass on and you want to create a future for your children. Freedom, you will have a peace of mind kasi you are already financially established. So, kailangan alam mo yung negosyo na pinapasok mo and goal mo talaga alam mo. Okay, so tatlo yan, ulitin natin, ha. So experience muna tayo. So pagpapasok ka, make sure na alam mo yung pinapasokan mo. Tama? At saka at the same time, kailangan alam mo yung produkto mo. Di ba? You have to be a product of the product. And then number 2, legacy. Yung legacy. O ano yung dahilan? Anong hugot mo? Di ba? Ang hugot nga ni Haina is para sa pamilya at saka may maiwan na negosyo na mamanahin ng ano. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo is yung freedom. Freedom. Oo, na magkaroon ka ng talagang oras. Di ba? Yes. Para sa pamilya mo. At saka yung freedom na wala ka nang poproblemahin pagdating sa pera. Yes. Kasi yung anxiety din, Anya, di ba? Pagka parang lagi kang mag-iisip na paano yung financial stability ko, paano yung ganito, ma-anxiety ka talaga. Kaya important na talaga that you know your purpose, you know your goal. Wow. So right now, para sa mga tao na like for example, who are interested, can they partner with you? Pwede ba silang mag-inquire sa iyo? Andi dito yung China Jewels ngayon. Ang daming clients talaga na nag-support sa amin. So how to give back to the clients who shared my life? Paano ko kaya sila matutulungan? So that's why the China Jewels affiliate na-built siya. And then the business to business. Pwede sila kumita with partnering with us by promoting the brand. Ano itong business to business banner? To business na yan, Anya. Since I started with live selling nga, dito sa JHK building, is nag-prepare kami talaga ng live selling area. Business to business, we have 2 options. Ang option namin yan is you do live selling and create your own brand. The other one is you can buy wholesale and then with capital siya. Pero kung wala kang capital to do it, magsa-live selling ka kasi we prepared a place especially for them. So, may option siya na bumili ng wholesale. Opo. Tapos may brand siya. Opo, sarili niyang brand. So, basically, we are the supplier. Oo. That's yung second naman, yung sinabi mo affiliate. Di ba? Paano naman yung China affiliate? Yung China affiliate, Anya, is that pagka nag-subscribe sila sa aming website, www.chinajewels.com, meron silang registration doon and then we will give a unique code. So, pag binigay nila yung unique code na yon sa family or friends nila with any jewelry enthusiast na may kahiligan sa mga alahas, pag binigyan nila, they earn something from it. At the same time, the one na bibili that they shared their unique code is they get also extra discount. So, pag all of us talagang win-win siya. Win-win situations. So, kunyari, sinare nila yung code, nag-affiliate sila, yung bibili may discount, tapos yung nag-share, may income din kayo. Yes. So, everybody happy. Naalala mo nung na-first live ka, kasi wala kang puhunan. Sila nagbigay ng puhunan sa'yo technically. Yan ba yung hugot mo kung ginawa mo? Yes, isa yan sa hugot ko, Aya, kung bakit na-build yung business affiliate and business to business. So, ang ibig sabihin ngayon sa mga nakikinig at nanonood,
pwede silang kumita kahit wala silang puhunan. Yes, Okay. definitely. Sa abroad, pwede rin ba? Yes, pwede din. Pero yung delivery dito lang sa Pilipinas. Oh, do ship worldwide at. Worldwide? Yes, we cater globally. So kahit na nasa nasa UK, pinomote niya sa friend niya sa Germany, pwedeng ma-ship doon? Wow. Grabe talaga. So right now, bilang what advice could you give someone right now na feeling hopeless and struggling also na katulad ninyo? Diba nag-umpisa ka talaga to the point na lahat binibenta mo na. Ano may papayo mo sa kanila? Advice is siguro talagang kailangan yung focus natin sa buhay. At the same time, yung humility. Tapos kailangan din is you have to keep your integrity. Last is faith. Kasi everything walang kwenta lahat yan if yung faith mo kay Lord wala. Kasi ako ang paniniwala ko, the Bible verse, Jeremiah chapter 29 verse 11. Yeah, for I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, Plan to give you hope give you hope and a future. Everything happened for a reason. At the same time, nung panahon na parang ang dami mong struggle, akala mo hindi para siya sa'yo, pero ang daming ng pinagdaanan, tapos biglang, boom, eto siya ngayon. So, Ay, nako. ayun. At saka ang lagi kong sinasabi, you have to focus. Kasi if you will not focus, you will tend to neglect whatever that's right in front of you na nandiyan na siya. Tama. God is giving you already something pero hindi mo nakikita kung anong binibigay niya sa'yo because nandoon yung focus mo with other people kung ano yung meron sila, not what you have right in front. Galing. Oh guys, focus on what you have and do not focus on what you don't have. Focus on what God has given you, not what others have, diba? So, right now, paano ka makukontak? Ayan, thank you so much, Ana Chicken. Thank you so much sa lahat ng viewers natin. I hope you enjoy. You can contact us and be affiliate of China Jewels to www.chinajewels.com. And you can also email us at partnerships@chinajewels.com. But you can also watch our live every time that I go abroad. Even my staff kasi Anya is doing live na. Via Facebook, and we always give kung ano yung mga time slot namin every time we do live. We also have our IG account. Guys, thank you very much for tuning in. Again, for people who are watching, check it out kung para sa inyo, hindi. Minsan may binabagayan, minsan hindi. Do your own research and make your own due diligence before you get into anything that you want to start with. And I hope that you got encouraged, no? Kung may mga comments and kayo, may mga katanungan kayo that you would like to ask, pakitype na lang sa comment section. And if you are indeed encouraged, no, na-motivate kayo, na-inspire kayo sa story na ito, please also request kung sino gusto nyo ma-interview namin sa next episode po namin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.